Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinalawig ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga pasyenteng may sakit sa bato o chronic kidney disease. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama na sa bagong benepisyo ng Z-Benefit Package ang post-kidney transplant services. Nasa 73,000 pesos kada buwan ang sasagutin ng PhilHealth para sa immunosuppressive medications sa unang taon, habang higit 41,000 pesos naman kada buwan sa mga susunod na taon. Tutulong din ang PhilHealth sa gastusin ng buwan ng drug prophylaxis o antibiotic at pagpapalaboratorio. Patuloy naming ipinatutupad ang adhikain ng ating mahal na presidente, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na bigyan ng pag-asa at bagong buhay ang mga Pilipinong nagtitiis sa kanilang mga dinaramdam. Katuwang ng aming kalihim Secretary Teodoro Herbosa at ang ating NKTI Executive Director Dr. Dante Dator, hatid namin ang bagong benepisyong naglalayong ipagpatuloy ang alagang PhilHealth para sa mga pasyenteng sumailalim na ng kidney transplantation. Matutulungan nating siguruhin ang pagbalik ng dating lakas at sigla ng ating mga kababayan. Kasama na rito ang tulong sa mga donors na nagkaloob ng kanilang kidneys. Nais natin ang isang normal at matiwasay na buhay para sa lahat sa kabila ng anumang karamdaman. Kinokondena ng Department of Transportation ang pagkalat ng mga peking taxi rates, partikular na sa mga namamasada malapit sa mga airport. Ayon sa DOTR, nakahanda silang hulihin ang mga mapang-abusong taxi operator na gumagamit ng mga peking taxi rates. Dagdag pa ng ahensya, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing patas at abot kaya ang pamasahe ng mga pasahero. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, sikop ang top 1 sa listahan sa drug personality dinhi sa Davao City atol sa bypass operation sa barangay Bago Aplaya, Davao City, netong Hunyo 17 ning tuiga. Naila ng dinakpan nga si alias Cols, nga usa ka tricycle driver nga taga barangay Lapu-Lapu, Agdao. Sikop sabang kaubanan niini nga si alias Julito nga taga barangay Bukana, nga usasab ka tricycle driver. Nakuagikan kanila ang 5 ka pakete sa gituwang Cebu nga nagkantidad og kapin 600,000 pesos. Mag-atubang sila sa kasong pagsupak sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giinagurahan sa local government unit sa Misamis Occidental ang duha ka modernong pasilidad alang sa rice processing nga maghatag og libre nga serbisyo sa pauga o paggaling sa humay alang sa mga lokal nga mag-uuma. Nimutang ang maong mga pasilidad sa barangay Santa Cruz, Tangub City o barangay Buena Vista, Oroquieta City. Gitukod kini ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa tabang sa LGU sa lugar. Aduna kini multi-stage rice mill nga makaproseso 1.5 ka tonelada sa humay matag oras ug 2 ka mechanical dryers nga adunay kapasidad nga 6 ka tonelada matag batch. Tumong sa proyekto ang pagpakunhod sa post-harvest losses, pagpaubos sa gasto sa produksyon ug pagpausbaw sa kita ug kompetisyon sa mga mag-uuma sa Misamis Occidental. Huwag mo kato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.